Ang susunod pong kwento ay naglalaman ng mga graphic information. Napanood ko ang isang videong kumalat noon. Mga 10 years na ang nakakaraan at hanggang ngayon ay nasa utak ko pa rin. Kaya para sa mga manonood na may mahinang puso, listen at your own risk. Si Peter Gerard Scully ay ipinanganak noong January 13, 1963 sa Melbourne, Australia. Nanirahan siya sa suburb ng Narre Warren kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Walang anumang bagay tungkol kay Peter na tila masama sa una, ngunit ang mga taong nakatira sa parehong lugar ay naaalala siya na may kahina-hinalang ugali. Walang direktang dahilan ang ibinigay para dito. Bago mag-2011, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Peter Scully. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa Melbourne, Australia, at nagsimulang tumuklas sa mas madilim na aspeto ng kanyang buhay. Sa panahong ito, nagkaroon siya ng teenage na girlfriend mula sa Malaysia na nagngangalang Ling, na ginamit niya bilang escort sa mga suburban sex parties. Bagamat walang nabanggit na paratang laban kay Scully sa Australia para sa mga sex crime, may mga dating kakilala na nagsasabi na mayroon siyang nakakabahalang sexual history na hindi alam ng marami. Kasabay nito, nasangkot si Scully sa isang property scam na nagnakaw ng mahigit $2.2 milyong mula sa humigit kumulang 20 investors. Hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa panloloko dahil isang nakaraang real estate scam ang nagdala sa kanya sa harap ng Korte Suprema. Noong 2009, nagsimula ang investigasyon ng Australian Securities and Investment Commission laban kay Scully. Naparatangan siya ng 117 kaso, ngunit bago pa siya mahatulan, tumakas siya patungong Maynila noong 2011, malayo sa abot ng pulisya ng Australia. May mga warrant na inilabas para agad siyang maaresto kung sakaling bumalik siya sa Australia, ngunit hindi na siya bumalik. Ang mga pangyayaring ito ay nagmarka ng simula ng paglubog ni Scully sa mas madilim na gawain. Nang dumating si Peter sa Pilipinas, nagtungo siya sa Cagayan de Oro sa isla ng Mindanao kung saan nakilala niya ang 14 years old na si Carmen Ann Alvarez. Nakatira si Carmen sa kalye at nagbebenta ng kanyang katawan para mabuhay. Hindi malinaw kung kusang sumama si Carmen o dinukot siya, ngunit tila maliwanag na sa simula ng kanilang relasyon, pinilit ang batang babae na gawin ang anumang gusto ni Scully sa kanya. Si Carmen Ann Alvarez ay naging biktima ni Peter Scully, ngunit kalaunan ay naging isa sa kanyang mga pangunahing kasabwat. Nakaranas siya ng trauma bond kay Scully na naging dahilan ng kanyang pagsunod sa mga utos nito nang walang pagtutol. Pinalitan ni Scully ang pangalan ni Carmen at tinawag siyang Angel. Kasama si Carmen, inimbitahan nila ang isa pang teenager na si Lizelle Margallo na tinawag ni Scully na Lovely. Ang grupo, kasama ang iba pang mga kasabwat, ay lumipat sa Malaybalay para maghasik ng kanilang ilegal na gawain. Ang kanilang mga aktibidad ay naganap sa Deep Web, isang bahagi ng internet na hindi madaling ma-access ng karaniwang user. Ang mga krimen ni Scully at ng kanyang mga kasabwat ay kinabibilangan ng mga karumal-dumal na gawain laban sa mga bata, kabilang ang paggawa ng mga mapang-abusong video at human trafficking. Bagamat si Carmen ay naging biktima rin, hindi ito nagbabago sa katotohanan na siya ay naging kasabwat sa mga krimen ni Scully laban sa iba pang mga bata. Ang Deep Web ay isang bahagi ng internet na hindi maaring ma-access gamit ang mga karaniwang search engine. Sa Deep Web, maaari kang makakita ng mga serbisyong inaalok tulad ng pag-upa ng hitman, pagbili ng droga, o peking pera. Ngunit hindi lahat ng nandito ay lehitimo. Marami ring mapanganib at ilegal na aktibidad ang nangyayari dito, kabilang ang terorismo, illegal na pagbebenta ng armas, human trafficking, at child pornography. Maraming scam at panlilinlang din ang nangyayari sa Deep Web, kaya dapat maging maingat sa pag-browse. Ang simpleng pag-click sa maling link ay maaaring magresulta sa mga seryosong legal na problema. Dahil dito, pinapayuhan na iwasan na lang ang Deep Web dahil sa mga panganib na maaaring matagpuan dito. Sa Deep Web ay matatagpuan ang hurtcore,
Ang hurtcore ay isang malala at karumaldumal na uri ng child pornography na naglalaman ng marahas na pisikal at sexual na pang-aabuso sa mga bata, kabilang ang pagpapahirap, pagpapahiya, at pagkitil ng buhay. Ito ay hango sa salitang hardcore at hurt at kinondena kahit ng karamihan sa mga pedophile dahil sa kalupitan nito. Ang mga materyales na ito ay ginagamit upang makapagdulot ng sexual arousal sa mga perpetrator sa pamamagitan ng pagdurusa at takot ng biktima. Ang mga platform tulad ng Hurt to the Core, isang hidden site sa dark web, ay pinamahalaan ng isang alias Lux mula 2012 hanggang 2014. Dito nakipag-ugnayan si Peter Scully para mag-produce ng mga karumaldumal na video. Ginamit niya ang dark web para magbenta ng mga video sa halagang $10,000 bawat kopya, kung saan ang mga subscriber ay mula sa Europa at North America. Ang hurtcore ay hindi lamang limitado sa tao. Mayroon ding mga kaso ng pang-aabuso sa hayop na itinuturing na bahagi ng kategoryang ito. Parehong ipinakita ni Scully at Lux kung paano ang teknolohiya at anonymity ng dark web ay ginamit para maghasik ng lagim sa mga pinaka-vulnerable na sektor ng lipunan. Sa masusing investigasyon, nalaman ng mga autoridad na si Lux ay nakatira sa isang tahimik na lugar sa South Mereng, malapit sa Melbourne, Australia. Minanmanan nila ang isang bahay na tila pangkaraniwan lamang. May asawa, 2 anak, isang lalaki at isang babae, at ang ama ay isang mekaniko na nasa kanyang 50s. Sa una, akala nila siya na ang suspek, isang lalaking may karanasan, isang tao na may matagal ng kasaysayan sa ilalim ng radar. Hindi nila alam kung paano, pero sigurado silang hindi si Lux ang gumagawa ng mga karumaldumal na video, ngunit siya ay kasabwat sa lahat ng ito. Nang tuluyang binuksan ng mga autoridad ang mga layer ng encryption, napako ang kanilang mga mata sa natuklasang detalye. Ang mga live feed ng kalupitan ay nagmumula mismo sa bahay na iyon. Isang bahay na tila puno ng normal na buhay, sa isang tahimik na kalsada. Ang lahat ng lead ay nagtuturo sa lugar na iyon, ngunit may kakaibang pakiramdam si Detective Christine Stafford. Habang isinasagawa nila ang kanilang mga hakbang, isang malamig na kutob ang pumasok sa isip niya. Hindi ang ama ang tunay na salarin. Sa halip, ang misteryosong si Lux ay maaaring nagtatago sa anino ng 21 years old na anak, si Matthew Graham. Halos walang online footprint si Matthew. Wala siyang presensya sa internet maliban sa isang airtight na Facebook profile na nakatago sa ilalim ng mahigpit na privacy settings. Ano nga ba ang itinatago ni Matthew Graham? Kailangan itong malaman ng mga autoridad. Noong August ng 2014, nagsagawa ng raid ang pulisya sa bahay ng pamilya Graham sa South Morang at sa loob ng ilang minuto, nakumpirma ang kanilang hinala. Si Matthew Graham nga si Lux, ang may-ari ng Hurt to the Core. Isang nanotech na estudyante sa La Trobe University, ngunit sa mga panahong iyon, hindi siya aktibong pumapasok sa klase. Sa halip, maghapon siyang nakakulong sa kanyang kwarto, nakatutok sa laptop. Wala siyang criminal record at isang star na VCE student sa high school. Malinis ang kanyang reputasyon. Nag-aalaga pa nga siya sa mga batang anak ng kanyang mga kapitbahay. Wala siyang maraming kaibigan, ngunit may mga issue siyang kinakaharap tulad ng anxiety, depression, at schizoid personality disorder. Ang ibig sabihin nito, ang kanyang emosyonal na pagpapahayag ay limitado at madalas ay iniiwasan niya ang mga tao. Sa pananaw ng iba, si Matthew ay isang simpleng tao na may matataas na grado, ngunit sa madilim na sulok ng dark web, isa siya sa pinakamalaking pating sa dagat. Nang siya ay mahuli ng mga pulis, tumanggi si Matthew na i-unlock ang kanyang laptop, ngunit voluntaryo niyang ibinigay ang kanyang telepono at passcode. Marahil ay inisip niyang nalinis na ito at wala nang makikita ang mga autoridad, ngunit nagkamali siya. Sa cache ng telepono, natagpuan ang 3 larawan na magpapatunay ng kanyang pagkakasala. 2 sa mga larawan ay naglalaman ng mga patay na bata, at ang pangatlo ay isang larawan ng isang tao na nakatapak sa isang sanggol. Kinasuhan si Matthew ng possession of child abuse material
at hindi pagsunod sa utos ukol sa laptop. Bagaman tiyak na nila na siya nga si Lux, hindi pa rin ito sapat na pruweba upang tuluyang mapatunayang siya ang salarin. Kailangan pa nila ng mas malalaking ebidensya. Kung hindi mabigyan ng pansin ang mas mabibigat na kaso, mabilis siyang makakalaya. At kapag nangyari iyon, makakalaya rin ang kanyang laptop at computer. Ang hard drive na nakuha mula sa kanyang silid ay ipinadala sa Europol sa Germany at sa FBI sa Washington, ngunit pareho silang hindi nagtagumpay sa pag-unlock ng data. Pagkatapos, sa hindi maipaliwanag na paraan, ang FBI ay nakagawa ng malaking tagumpay. Hindi nila inihayag kung paano nila ito nagawa. Ngunit sa ilang paraan ay nagawa nilang tapusin ng may mataas na kumpiyansa na si Matthew Graham ay talagang si Lux. Nang sinalakay ang bahay ni Matthew Graham, siya ay nasa tugatog ng kanyang karera bilang may-ari ng iba't ibang site na tinatawag na Pedo Empire. Ang mga site na ito ay nakakatanggap ng halos kalahating milyong hits sa isang araw noong 2013. Tinawagan pa niya ang isang US cyber tip hotline at nag-alok na ibunyag ang lahat kapalit ng immunity na babayaran sa Bitcoin. Sa kabila ng kanyang kasuklam-suklam na gawain, iniisip ni Matthew na hindi siya isang pedophile, kundi isang tagapagtaguyod ng freedom of speech. Nais niyang maging pinakadakila at pinakamahusay, at minsan pa'y hinamon ng mga awtoridad online sa pamamagitan ng pahayag, "It looks like this empire hasn't fallen just yet." Ngunit lingid sa kaalaman niya ang pader ng kanyang imperyo ay malapit ng gumuho. Binisita ni Detective Stafford si Matthew sa kulungan para sa mga nabanggit na kaso. Matapos kumbinsihin siya na alam niyang siya si Lux, ipinaliwanag niya sa kanya na maaari siyang mahatulan sa USA at magsilbi ng oras doon kung hindi siya makikipagtulungan sa Australia at isusuko ang password ng kanyang laptop. Napakatiwala niya na may handa siyang piraso ng papel at lapis at ang mayabang na si Matthew ay sumuko. Isinulat ang lahat ng 64 character ng kanyang password, mga letra, simbolo at numero na susi para mabuksan ang kanyang imperyo. Nasa papel na ito ni Detective Stafford, ngunit pinatype niya kay Matthew sa kanyang sariling laptop at i-unlock ito para sa kanya. Sinasabi ni Matthew na hindi siya mismo interesado sa nilalaman ng kanyang hino-host online. Inamin niya na nagkaroon siya ng mga pagnanasang pedophilic noong siya ay mas bata pa, ngunit sinasabi ng mga awtoridad na siya ay isa sa pinakamasamang pedophile sa lahat ng panahon. Inamin niya ang 13 krimen sa kabuuan. Ang isa ay nakita siyang nagpapayo sa isang lalaking Russian kung paano dukutin, halayin at patayin ang isang 5 taong gulang na batang babae. Ang isa pa ay nakita siyang hinihikayat ang isang lalaking British na pagsamantalahan ang isang batang babaeng may kapansanan na kanyang inaalagaan na hindi makapagsalita. Gusto ni Matthew na i-video ng mga lalaki ang mga maruming gawain na ito upang mai-host niya ang mga ito sa kanyang mga site. Sina Matthew Graham at Peter Scully ang pinakamasamang uri ng mga pedo. Sila ay mga sadista. Sila ay sexual na nasisyahan at ang kanilang buong buhay ay namamotivate sa pagdudulot ng sakit, pagpapahirap at matinding pagpapahiya sa kanilang mga biktimang mga bata. Si Scully at ang kanyang 2 kasabwat na sina Carmen at Lizelle ay gumawa ng negosyo sa dark web na tinawag nilang No Limits Fun. Napagtanto ni Scully na maaari siyang kumita ng malaking halaga habang isinasakatuparan ang kanyang mga nakakasuklam na pantasya, lalo na kung ipapalabas niya ang kanyang nilalaman bilang pay-per-view sa dark web. Upang makahanap ng mga biktima para sa kanilang negosyo, ginamit niya sina Carmen at Lizelle upang akitin ang mga batang babae sa lansangan gamit ang pangako ng pagkain o tirahan. Kung mawala man ang mga batang ito, malamang walang maghahanap sa kanila. Minsan, si Scully ay nakakakuha pa ng mga bata mula sa mahihirap na pamilya, kapalit ng kaunting pera at pangako ng mas maayos na buhay para sa kanilang mga anak. Ngunit hindi alam ng desperadong mga magulang na ang kanilang mga anak ay sasailalim sa hindi masukat na pang-aabuso. Upang ihanda ang mga bata para sa mga karumal-dumal na gawain, pinapanood muna sila ng pornograpikong material. Noong 2012,
Tinanong ni Scully si Carmen kung maaari silang kumuha ng mga batang lansangan. Sa halip, inalok ni Carmen ang sarili niyang kapatid, ngunit sinabi ni Scully na mas mabuti kung kukuha siya ng mga batang lansangan na walang maghahanap o magmamalasakit. Kaya't ginawa ni Carmen ang utos sa kanya. Nilinlang niya ang 2 batang babae malapit sa isang shopping center sa Cagayan de Oro at inakay sila papunta kay Scully. Naroon sina Rosie at ang kanyang pinsan na tatawagin nating Amber na mga 9 at 12 years old, halos eksaktong edad na hinahanap ni Scully. Ang pinagdaanan ng mga batang ito sa loob ng 5 araw ay tunay na nakakadurog ng puso. Sa unang gabi, pinilit ni Scully ang magpinsan na maligo habang sila ay binivideotape. Ang dalawa ay pinagkaitan ng damit at nilagyan ng mga dog collar at kadena sa buong panahon ng kanilang pagkabihag. Kinaumagahan pagkatapos ng almusal, pinilit ni Scully na maghukay ang magpinsan ng 2 butas sa likod bahay. Marahil bilang parusa sa kanilang pagtatangkang tumakas. Ang mga batang babaeng ito ay pinagawa nito araw-araw. Pinilit din ni Scully ang mga bata na maghalikan at gawin ng oral sex sa kanya, habang patuloy siyang nagre-record ng mga video at kumuha ng mga larawan ng kanilang nakakakilabot na nararanasan. Sinubukan pa ni Carmen na isuffocate si Rosie gamit ang unan upang pigilan ang kanyang pagsigaw habang patuloy na inaabuso siya ni Peter. Nangyari ito ng paulit-ulit. Sa gabi ng pangalawa o pangatlong araw ng pagkabihag, pinilit sina Rosie at Amber na uminom ng alak. Nawala ng malay si Rosie dahil sa kalasingan at nagising kinabukasan sa butas na kanyang hinuhukay. Akala ng mga humuli sa kanya ay namatay na siya at malapit na nilang takpan, ngunit sinabihan si Rosie na inilagay siya roon dahil hindi siya tumigil sa pag-iyak sa paghahanap sa ina noong nakaraang gabi. Pinatayo siya at inutusang ipagpatuloy ang paghuhukay. Bulgarang sinabi ng mga kumidnap sa mga bata kung para saan ang mga hukay. Ang magpinsan ay pinipilit na maghukay ng kanilang sariling libingan at sa pagitan ng mga ito at iba pang pang-aabuso, sila ay hinamak at nilapastangan sa pinakamasamang paraan. Gusto ni Rosie na wakasan na ang kanyang buhay upang mahinto ang pagdurusa, ngunit patuloy lang siyang kinukunan ng video ng mga humuli sa kanya. Ang mga gawaing ito ay naitala para sa No Limits Fund. Iba't ibang mga clip tulad nito ay inilalagay sa dark web, kung saan ang mga parokyano ay nagbabayad ng hanggang $10,000 upang mapanood ang mga ito. Sa ika-4 na araw, habang patuloy na naguhukay ang mga bata, patuloy din silang bini-videotape. Sa isang punto, dinala sa loob sina Rosie at Amber at tinalian ang kanilang mga kamay at paa gamit ang nylon rope. Ngunit sa ika-5 araw, sa himala ng langit, ang 2 bata ay nakatakas. May nagsasabi na ito ay dahil sa pagkakamali ng isang lasing na naiwan ang pinto na bukas. Ngunit sinabi ni Carmen Alvarez na sinadya niya itong gawin nang makita niya ang mga batang babae na may dog collar. Sinabi niyang nawala siya ng 2 araw at nang bumalik siya, naawa siya at nagpa siyang palayain ang mga batang babae. Ano man ang dahilan, ang magpinsan ay nakatakas at tumakbo patungo sa pinagtatrabahuhan ng kanilang mga magulang sa isang lokal na palengke. Nang dumating ang pulisya para hanapin ang mga halimaw, wala na si Scully, hindi makita si Lizelle, ngunit nahuli si Carmen Alvarez. Malapit nang matuklasan ng mga awtoridad ang tungkol sa mga video na No Limits Fund, ngunit sina Rosie at ang kanyang pinsan ay hindi lamang ang mga biktimang nakatakas kay Scully at sa kanyang mga kasabwat. Si Arlene Loyola ay may 7 anak. Ang mahirap na pamilya ay nabubuhay sa halos ₱100 kada araw nang lapitan siya ni Scully. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang 8 taong gulang na anak kay Peter sa pangako ng pagkain at mas magandang edukasyon. Ngunit 2 linggo ang lumipas, may mabigat na pakiramdam ng takot sa kanyang puso. Alam niyang may hindi tama. Bumalik siya at kinuha ang kanyang anak, ngunit natuklasan ni Arlene na ang kanyang munting anak na babae ay binugbog at ginahasa ng paulit-ulit. Hindi niya kailanman napatawad ang kanyang sarili para dito. May 2 pang bata na kusang loob na ibinigay kay Scully. Ang 3 batang babae ay magkakamag-anak. Si Barbie na 12 years old, si Liza na 11 years old, at si Daisy na 18 months old.
lahat ay ibinigay sa grupo ni Scully dahil ang mga nahihirapang tagapag-alaga ay naghahanap ng mas magandang buhay para sa mga bata. Ang mga inosenteng batang ito ay sumailalim sa katulad na pagtrato. Tulad ni na Rosie at ng kanyang pinsan, si Barbie ay sinasabing pinilit na pahirapan ang dalawang mas batang bata sa lahat ng posibleng paraan. Lahat ng ito ay kinuna ng video para sa No Limits Fund. Sina Carmen at Lizelle ay parehong lumabas na nakamaskara sa mga video na ito. Si Barbie, na tinutukoy bilang Cindy sa ilang mga artikulo, ay kamakailan lamang nawalan ng ina at nakatira sa kanyang kamag-anak nang lapitan ni Lizelle ang nahihirapang kamag-anak at nag-alok na ampunin si Barbie. Pumayag ito, malinaw na iniisip na ito ang pinakamabuti para sa 12 years old na bata. Ginamit ni Peter Scully ang batang si Daisy upang gumawa ng mga video na tinawag na Daisy's Destruction at ini-upload sa dark web. Ang video ay nagpapakita ng matinding pang-aabuso at pagpapahirap sa isang 18 months old na sanggol. Ito ay ibinebenta sa dark web sa halagang 10,000 dolyar. Ang panonood o pagkakaroon ng ganitong uri ng material ay itinuturing na kriminal na gawain. Ang mga detalye ng pang-aabuso kay Daisy ay lubhang nakakasindak at nakakatrauma. Mahalagang tandaan na ang ganitong uri ng content ay labag sa batas at nagdudulot ng malubhang pinsala sa mga bata. Ang 18 buwang gulang na si Daisy ay itinali, nilagyan ng duct tape sa bibig at ibinitin ng patiwarik na nakabukas ang mga binti. Ang nakamaskara na 19 years old na si Lizelle ay nagpatuloy na pahirapan ang sanggol, sinusunod ang mga tagubilin ng cameraman na si Peter Scully. Si Daisy ay binigyan ng waterboarding at sinaktan gamit ang iba't ibang bagay ng ilang oras, kabilang ang mga sex toy at barbed wire. Siya rin ay pinasukan ng alligator clips at hinalay. Ang kanyang pribadong bahagi ay hinampas at binuhusan ng mainit na wax. Ang bahaging ito ng katawan ng kaawa-awang bata ay sinunog din. Ang pangunahing ng abuso sa mga gawaing ito ay si Lizelle Margallo. Si Peter Scully ay nakikita lamang sa mga sulyap kapag pinagsasamantalahan niya si Daisy. Nang makarating ang video sa mga kamay ng mga awtoridad, malinaw na ang lalaking nakikita sa video ay hindi taga-Pilipinas at nang magsalita siya, madaling makilala ang kanyang Australian accent. Ang mga tao sa buong mundo ay nagbabayad upang mapanood ang video na ito at mga katulad nito. Ngunit hindi malalaman ng mga awtoridad na umiiral ang video na ito kung hindi ito naibunyag sa hurtcore ni Matthew Graham mismo. Inilabas niya ang pay-per-view na video sa pag-asang magdadala ito ng mas maraming traffic sa kanyang site at nagawa nito. Sinusubaybayan na ng mga awtoridad si Scully nang makatakas sina Rosie at ang kanyang pinsan at sinabi sa pulisya ang nangyari sa kanila. Ito ay direktang humantong sa pag-aresto kay Carmen Alvarez at habang nasa custody, ay nagbigay siya ng impormasyong nagbigay daan sa mga awtoridad patungo sa payat na si Peter Gerard Scully, na inaresto noong February 20, 2015 sa Malaybalay, literal na nahuling walang pantalon. Ang tagpo ng pag-aresto ay nagpapakita ng isang lalaking mukhang lubos na napahiya. Si Scully ay nahuling nakasuot ng hindi malinis na puting panloob na nagpapakita ng kanyang kahabag-habag na kalagayan. Ang ringleader at isa sa kanyang mga kasabwat ay nahuli na. Si Lizelle Margallo ay inaresto rin. Ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya sa oras na iyon, kahit na umamin siyang may papel siya sa negosyong pornografiya ni Peter sa Australia, pinayagan siyang lumaya. Nang opisyal na ihain ang mga kaso laban sa kanya at inilabas ang 16 na nakabinbing warrant para sa kanyang pag-aresto, si Lizelle ay nakapagtago na. Ang pangyayaring ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa paghahabol sa mga kriminal na sangkot sa malubhang pang-aabuso sa mga bata. Ngunit nagpapakita rin ito ng mga hamon sa pagpapatupad ng batas laban sa mga ganitong uri ng krimen. Habang si Carmen Alvarez ay nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa, si Lizelle Margallo ay tila walang bahid ng pagsisisi. Habang tumatakas, ginamit niya ang pangalang Shannon Carpio at nagpakilalang asawa ng isang French software millionaire. Nagpanggap pa siyang isang online fitness influencer
Naaktibo sa Facebook at nagpo-post na parang hindi siya isang malupit na tagapagpahirap ng mga bata. Sa Cebu City, namuhay si Margalyo sa marangyang apartment. Nag-e-exercise sa mga kilalang gym at uma-attend sa mga party. Siya rin ay naging tour guide na nagbibigay ng extra privileges sa tamang presyo. Ang kanyang kasama sa apartment, na naging matalik niyang kaibigan, ay walang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni Margalyo. Nagpakilala si Margalyo bilang anak ng isang pulis at social worker. Ayon sa kasamahan niya, ito daw ay nagpakasal sa isang French national na umalis para magtrabaho, ngunit hindi kailanman inihayag ang pagkakakilanlan nito. Sa kabila ng kasal, bukas si Margalyo tungkol sa relasyon niya kay Peter Scully. Ginamit nila ang pera ni Scully para magbakasyon sa Hong Kong at Thailand, kumain sa mamahaling restaurant, at magstay sa mga hotel. Noong January 24, 2017, natapos ang marangyang pamumuhay ni Margalyo nang siya ay maaresto sa Sunset Beach Resort sa Malapascua Island. Gumamit siya ng bagong pangalan, Gina Carpio, at may pasaporte gamit ang pangalang iyon. Nang tanungin siya ng isang ahente kung siya si Gina Carpio, sumagot siya ng oo, bago hinuli. Sinampahan si Margalyo ng kaso para sa pang-aabuso at sexual na pagpapahirap sa 8 bata na may edad 1 hanggang 13 taon. Ang mga krimen ay isinagawa mula April 2011 hanggang September 2014 at ang mga video ng pang-aabuso ay ini-upload online. Kahit nasa kustodiya si Scully noong panahong iyon, patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan kay Margalyo gamit ang WhatsApp, Facebook at Skype upang ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Kasama rin sa kaso ang iba pang suspect tulad ni Maria Dorothea Vichia na tumulong kay Scully sa pagre-recruit ng mga bata para sa cybersex. Si Alexander Leo na taxi driver na tumulong sa trafficking at si Christian Johan Rothy, isang German client na binayaran upang abusuhin ang isa sa mga biktima. Bagamat may warrant para kay Rothy, hindi pa siya nahuhuli hanggang ngayon. Si Christian ay nananatiling hindi pa nahuhuli, ngunit ang kaso ni Peter Scully ay nagbunyag ng iba pang kasabwat tulad ni Ayal Catano de Oliveira, isang doktor mula sa Brazil. Si Oliveira, na bahagi ng operasyong tinatawag na Mr. Hyde, ay inaresto sa Brazil noong siya ay 29 years old. Natagpuan sa kanyang computer ang 37,000 images at 700 video ng pang-aabuso sa mga bata. Nakilala niya si Scully habang nasa medical school pa. Nagturo siya sa grupo ni Scully kung paano kumuha ng mga droga upang gamitin sa mga bata. Ang mga video mula sa kanyang hard drive ay naging susi para matunton ng Interpol at mga autoridad sa Pilipinas si Peter Scully. Isa pang kasabwat ay si Marshall Ruskin, isang Canadian mula Winnipeg, na bumisita sa Pilipinas ng 15 beses mula 2013 hanggang 2016 para di umano'y mga abuso ng mga bata. Nagpadala siya ng libu-libong dolyar kay Lizelle Margalyo kapalit ng mga serbisyong may kinalaman sa pang-aabuso. Si Ruskin, isang dating webmaster para sa Department of National Defense sa Winnipeg, ay eksperto sa technology at kayang burahin ang kanyang online trail ng madali. Noong 2019, kinumpiska ng pulisya ang kanyang mga device, ngunit hindi pa nabubuksan dahil naka-encrypt ang mga ito. Sa kabila ng maraming ulat laban kay Ruskin, kabilang ang pagbabayad para sa live na pang-aabuso via Skype, hindi pa siya nasasampahan ng kaso sa Canada. Sa Pilipinas, lumitaw din ang pangalan ni Ayal Oliveira at iba pang suspect tulad ni Ingo Jerez, Christian Bogo at Jens Van Dyke bilang bahagi ng investigasyon. Ang isa sa mga biktima ni Scully, si Liza, 11 years old noong 2012, ay nagsabing siya ay inabuso hindi lamang ni Scully at Margalyo, kundi pati na rin ng 3 North American na kliyente kabilang si Ruskin. Si Liza ay nakaligtas ngunit nagdusa ng matinding trauma. Samantala si Daisy, ang 18 months old, ay nailigtas ngunit nagkaroon ng malubhang pisikal at mental na pinsala na maaaring hindi na tuluyang gumaling. Sa kasamaang palad, si Barbie, 12 years old, ay nasakal hanggang mamatay ni Scully gamit ang lubid habang ito ay kinukunan ng video bago siya inilibing sa mababaw na hukay sa ilalim ng kusina. Isang hukay na siya mismo ang pinaghukay. Ang pag-amin ni Lizelle Margalyo ang nagturo sa mga autoridad
kung saan matatagpuan ang katawan ni Barbie. Umabot ng 7 taon at 45 witnesses para mapakulong sina Scully at Margallo noong 2018. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong para sa kanilang mga krimen. Pagkatapos, noong November 2022, hinatulan sila ng karagdagang 120 years bawat isa para sa pangalawang batch ng mga krimen kaugnay sa No Limits Fund. Si Carmen Alvarez ay nagsisilbi rin ng habambuhay na sentensya. Lubhang kinamuhian ng mga taga-usig si Scully, kaya't nais nilang ibalik ang parusang kamatayan upang mapatay siya sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit hindi ito nangyari. Ayon sa dating abogado ni Scully na si Alejandro Jose C. Palugna, tinrato ni Scully ang kulungan na parang resort. May listahan siya ng mga hiling kabilang ang cellphone, sariwang karne tulad ng baka, manok at baboy, at nanghingi pa ng electric fan. Malamang ay marami pang ibang krimen at kaso laban kay Peter Scully, ngunit sa kasamaang palad, isang misteryosong sunog sa Cagayan de Oro Hall of Justice ang sumira sa halos lahat ng pisikal na ebidensya laban sa kanya. Kasama dito ang video camera, computer, at memory card. Walang detalye kung paano nagsimula ang sunog, ngunit nawala ang maraming mahalagang impormasyon. Naniniwala si Alejandro Palugna na dahil dito, malamang na makakalaya si Scully. Ngunit may dapat malaman tungkol sa abogadong ito na si Alejandro Jose C. Palugna. Noong April 2012, isang organisasyon para sa karapatan ng mga bata ang nagligtas sa ilang batang babae na pinagbibili sa kalye ng Cagayan de Oro City. Isa sa mga biktima ay 10 years old na naghain ng reklamo laban sa isang Amerikanong si Michael Collins at ang babaeng kasabwat na si Sheena Choy Choy Maglinte. Inakusahan sila ng panghahalay at trafficking sa 10 years old na bata. Ang mga kaso laban kay Sheena ay ibinasura ngunit nagpatuloy ang kaso laban kay Michael Collins. Noong August 4, 2012, tumakas ang mga batang iniligtas ng organisasyon mula sa shelter at napunta sa Gaston Park kung saan sila nakita ng isang babaeng nagngangalang Pretty May. Si Pretty May ay asawa pala ni Michael Collins. Dinala niya ang mga bata, kasama ang 10 years old na biktima kay Michael. Pinigilan nilang umalis ang mga bata sa bahay, ngunit nakatakas ang mga ito at nakabalik sa shelter. Noong kalagitnaan ng November 2012, kinidnap ni Sheena at 2 pang hindi kilalang babae ang 10 years old na biktima at dinala sa bahay ng isang abogado. Sa kabutihang palad, nakita siya ng isang social worker mula sa organisasyon at kinuha siya. Ang 10 years old ay nakatayo sa labas ng Flamenco Cafe and Bar sa Cagayan de Oro City. Ang bar na ito ay pag-aari ni Alejandro Palugna, ang dating abogado ni Scully, at abogado rin ni Michael Collins. Naaresto si Michael Collins noong unang bahagi ng 2016. Ang kanyang kaso ay dapat nalilitisin noong Abril 2016, ngunit ang 10 years old na biktima ay paulit-ulit na binayaran ni Palugna para hindi humarap at magbigay ng testimonya laban kay Collins. Ginawa rin ni Alejandro Palugna ang katulad na bagay sa ibang kaso kung saan may mga paratang laban kay Collins noong 2010. Ito rin ay may kinalaman sa mga menor de edad. Paulit-ulit na nilabag ng mapanlinlang na abogadong ito ang maraming batas upang panatilihing malaya ang isang rapist at predator at upang hadlangan ang hustisya. Kaya sino ang makapagsasabi na wala siyang kinalaman sa sunog na sumira sa mga ebidensya laban kay Scully at sa iba pa? Sa katunayan, sino ang makapagsasabi na walang koneksyon sina Michael John Collins at Scully? Pareho silang nag-ooperate sa parehong panahon at lugar. Ang dating abogado ni Peter Scully na si Alejandro Palugna ay pinagbawalan ng magsanay ng abogasya dahil sa kanyang mga ginawang hindi naaayon sa batas. Hindi na siya makapagtanggol ng mga pedophile sa korte. Sinubukan ni Palugna na kontakin ang mga pamilya ng mga biktima ni Scully upang bayaran sila para iurong ang mga kaso. Ngunit nabigo siya dahil nasa Witness Protection Program na ang mga biktima. Maraming tanong pa ang nananatiling walang sagot tungkol sa No Limits Fund ni Scully. Hindi alam kung sino-sino pa ang mga kliyente niya at kung ilan pa ang mga biktima. Sa loob ng maraming taon, ang pangalan ni Peter Scully ay naging kasing kahulugan ng kasamaan at karahasan laban sa mga inosenteng bata.
Ang Australian na ito ay naging pangunahing tauhan sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng cybercrime sa Pilipinas. Noong 2015, nang mahuli si Scully sa Malaybalay City, Bukidnon, nagsimula ang isang mahabang proseso ng hustisya. Ang mga detalye ng kanyang mga krimen ay nagdulot ng pagkasuklam sa buong mundo, mula sa paglikha ng abusive child materials hanggang sa mga akusasyon ng pagpatay. Ang unang hatol laban kay Scully ay ibinigay noong 2018, kung saan siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos doon. Noong November 2022, isang pangalawang hatol ang idinagdag na 129 years sa kanyang sentensya, na lalong pinatibay ang bigat ng kanyang mga krimen. Ang huling kabanata ng legal na kwento na ito ay dumating noong November 26, 2024, nang ang Korte Suprema ay nagbigay ng pinal na desisyon. Pinagtibay nito ang hatol ng mga mababang korte na nagpapatunay sa pagkakasala ni Scully at ng kanyang kasabwat na si Carmen Ann Alvarez sa kasong qualified trafficking. Ang hatol ay kinabibilangan ng habambuhay na pagkakabilanggo, multang 5 milyong piso bawat biktima at 600,000 pisong danyos para sa bawat biktima. Sa kasalukuyan, si Peter Scully ay nakakulong sa Cagayan de Oro City Jail sa Pilipinas, kung saan siya ay mananatili sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang kaso ay naging isang mahalagang halimbawa ng determinasyon ng Pilipinas na labanan ang mga kriminal na nagtatangkang manakit ng mga bata at nagsisilbing babala sa iba na maaaring mag-isip na gawin ang katulad na karumaldumal na mga krimen. Bagamat ang mga sugat na dulot ng mga krimen ni Scully ay maaaring hindi kailanman ganap na gumaling, ang pinal na desisyon ng Korte Suprema ay nagbibigay ng ilang antas ng pagsasara para sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Ito ay isang paalala na sa huli, ang hustisya ay maaaring mananaig kahit na sa harap ng pinakamadilim na kasamaan.